2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macario. Say it every day. Hallelujah. Kapag gumigising ka, kapag matutulog ka, ano man ang iyong ginagawa, ideklara mo na ikaw ay super blessed kay Jesus. Amen po mga kapatid? Amen. So it's time to learn. Our lesson for today is entitled, Favored but Troubled. Yan. So, God's power in your weaknesses. No? Kaya po, tayo pong mga anak ng Diyos ay hindi naman talaga perpekto. Tayo pa may mga kahinaan, may mga bagay tayo na hindi natin kayang gawin. No? May mga bagay na hindi natin kayang solusyonan because we are indeed weak in our human nature. Mahina po tayo. Pero salamat po sapagkat sa ating kahinaan, ang Diyos po ang lagi nagpapalakas sa atin. Amen mga kapatid? So kung bago po kayo sa ating YouTube channel ng pangalan ay The Master Teacher BS, please share, subscribe, and like nyo po ang ating mga videos para updated po kayo at mapagpala din po ang inyong mga mahal sa buhay. So let's move on. Hallelujah. So may mga tao po na tila pag tinignan mo ay wala pong kapintasan, no? Wala pong problema o kahinaan. Yan. Pero meron at meron pa rin pong mga kahinaan ang bawat isa sa atin. Tama po ba mga kapatid? No? Kala mo lang strong yan, pero may mga chances at may mga araw na nangangailangan sila ng tulong at sila ay bumibigay sa kanilang mga pagsubok. Why? Because weakness and being troubled are closely linked because physical or mental depletion reduces our ability to cope up with life's events, feel overwhelmed and emotionally distressed, no, or weak, no. Kapag tayo po minsan ay nakakaranas ng mga problema, nai-stress tayo, doon naman po bumibigay ang ating katawan at nanghihina rin tayo. Amen po mga kapatid? Kayo po ba'y nanghihina pag nakita nyo, parang wala atang a-attend, no? So, minsan ay nakakadagdag iyon sa ating mga kahinaan, pero salamat po sapagkat inaalis ng Diyos anumang mga weaknesses, anumang mga kahinaan natin para magpatuloy tayo sa ating Diyos na buhay. Amen na kapatid? Noong Wednesday nga po, napag-aralan namin, buti na lamang po yung mga chicken ay raised in a stress-free environment. No? So, dapat tayo rin, ng mga anak ng Diyos, ay mamuhay na stress-free. Hindi dahil wala kang problema, kundi kahit may problema ka, kasama mo ang Diyos sa paglutas ng iyong mga problema. Shout Amen! Palapakan natin ating Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 13 verse 4, we are what? We are weak, no? Yet, by God's power, we will live with Him to serve you. No? Inamin niya, tayo ay mahina, mga tao, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kaya nating mamuhay at magpatuloy at maglingkod sa ating kapwa at sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Kasi kung titingnan mo lang yung sariling kalakasan, hindi ka talaga magpapatuloy. Pero dahil sa power o kapangyarihan ng Diyos, kaya natin itong gawin. 2 Corinthians 12 verse 9 sa Living Bible, sabi ni Pablo ulit, I am with you. Sabi ng Diyos, that is all you need. My power shows up best. Kailan? In weak people. No? So sabi ng Panginoon, ako ay nasa sa iyo. Kasama mo ako. Yun lang ang kailangan mo. That is all you need. Bakit? Sapagkat kung kailan tayo mahina, doon naman tayo papalakasin ng ating Diyos. Tama ba mga kapatid? Siyempre, kung malakas ka na, alam naman natin yan. Pag maraming pera, pag masaya ang buhay, pag maganda ang panahon, parang hindi ka na nakakatawag at hindi ka na lumalapit sa Diyos. Tama? Pero sa panahon naman na lugmok ka at bagsak ka, doon ka naman tumatawag at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Amen po mga kapatid? Why? Because next,
God loves to use what? Weak people. Sa Tagalog, mas gusto ng Diyos na gamitin ang mga mahihina. And everyone has weaknesses. In fact, you have a bundle of flaws and imperfection. No? Sino po sa inyo ang mga walang imperfection? Sino po sa inyo ang mga wala pong kahinaan? Meron po ba rito? Hello? No? Walang magsasabi na perfect siya. Sapagkat lahat tayo ay merong kahinaan, either physical, no? Emotional, intellectual, or even spiritual. No? Na bagaman nga ngayon, tinan mo, mag-uulan, pero sabi na ba, ay, parang hindi ata matutuloy ang church, tulog muna ako. No? Spiritually, there's a battle, at minsan na hindi natin to napagtatagumpayan. Maaaring yung iba po ay dumarana sa sitwasyon na nangihina sila, pero gaya nga po ng sabi ni Pablo, kung kailan tayo ay mahina, doon tayo palalakasin ng ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Ang inyo po bang mga sitwasyon ay nagpapahina sa inyo? Kagaya po ng pagwalang pera. Sino pong nangihina pag walang pera? No? Oh? Okay lang yan. Bakit? Kung alam mo na ikaw ay nangihina sa bagay na yan, God can restore you, amen? And God can bless you the moment na lumapit ka sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Look at the promise. Sabi ni Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. No? Sa ating mga anak ng Diyos, ang aminin natin na tayo po'y mahina ay hindi po isang kahinaan. Tama ba mga kapatid? Kagaya ni Pablo, inamin niya, mahina ako. Bakit? Sapagkat kung kailan siya mahina, doon naman nananahan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Doon papasok ang Panginoon sa eksena para sumaklolo at kumilos sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid. Amen. So, we think that God only wants to use our strength, but He also wants to use our weaknesses for His glory. No? Akala natin ang Diyos naghahanap lagi ng mga magagaling, mga malalakas. Hindi po totoo yan. Ang Diyos ay naghahanap din ng mga mahihina na talagang sasandal sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, at laging lalapit sa Kanya para sila rin ay makapagbigay ng glory sa Panginoon. Amen mga kapatid? So ikaw ba'y aamin na meron kang kahinaan? Pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Your weakness are not an accident. No? Again, your weakness are not an accident. God deliberately allowed them in your life for the purpose of demonstrating His power through you. No? Hindi po nai-impress ang Diyos sa lakas at galing ng tao, hiwalay sa Kanya. Amen mga kapatid? Kasi may mga magagaling, tapos mga malalakas, pero ayaw namang maglingkod sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, kahit malakas ka, kahit magaling ka, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Ang tawag doon ay humility or pagpapakumbaba. Amen mga kapatid? Na minsan, kayang-kaya mo naman talaga eh. Pero dahil nga kampante ka na sa iyong ginagawa, sabi ng Diyos, diyan ka muna. Tama? And that time, makita mo, ayaw nga no, Lord, hindi pala talaga ako magaling. Nagiging magaling lang ako kapag ako ay sinasamahan mo. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi ni Pedro, 1 Peter 5, verse 5, letter B, all of you clothe yourselves with humility towards one another because, bakit daw? God opposes the proud but gives grace to the humble. Ano daw ang dapat lagi nating suot, lalo na kapag tayo po ay nasa church or nasa gawain ng Panginoon? Humility. Sabi nga natin, humility. Bakit? The moment na tayo po'y nagsimba, the moment na pumasok ka dyan sa loob ng church, ang hinahanap ng Diyos ay yung mga mapagpakumbaba. Amen po mga kapatid?
Yung talaga sa Lord, kaya ako nandito kasi kailangan kita. Amen, mga kapatid? Lord, nandito ako hindi para humingi ng blessing, ha? Lord, nandito ako para magpasalamat sa iyo. Amen, mga kapatid? Yan yung mga hinahanap ng Diyos. At kung ganyan ang iyong puso, meron kang mapagpakumbabang puso, may pangako ang Diyos. Sabi niya, God opposes the proud, hindi ikaw yon, but gives grace to the humble. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Sabi pa ni Matthew 5:3, God blesses. Ano yung Greek word? Makarios, those who realize their need for Him. For the kingdom of heaven is given, kanino? To them. No? Ang paghahari ng Diyos ay para sa mga kailangan sa Kanya. Di ba sabi nga ng Biblia, hindi kailangan ng magaling na ng doktor. Ang nangangailangan ng doktor ay sino? Yung mga may sakit. Tama, mga kapatid? If you have the need of God, ang sabi dito, ikaw ay pananahanan at bibigyan ng kalakasan at pagsama ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Sila yung mga tao na kulang, no? Sila yung mga tao na laging naghahanap at ang kanilang kakulangan at mga hinahanap ay matatagpuan lamang nila sa ating Diyos na buhay. Sabi ni Pastor Gani, mas ginagamit ng Diyos ang mga available kaysa sa mga able. Tama ba yun, mga kapatid? Mas ginagamit ng Diyos ang mga available kaysa sa mga able. No? Bakit? Sapagkat yun ng mga able, mga magagaling at mahusay, madalas at kadalasan, wala sa church. Ayaw maglingkod sa Panginoon. Mas busy sa mundo. Amen, mga kapatid? Kaya ano pong ipipili ng Diyos? Ikaw na naririto ngayon. Sabi mo, magpakanta ka rito. Hindi ko kaya, Lord eh. Okay lang yan. Akong magdidikta sa'yo ng mga lyrics. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat dahil sa iyong kahinaan, ang Diyos ay palaging sasama sa atin. We are favored, but again, we are troubled. No? Okay lang naman po yun. Why? Next. Why God loves to use weak people. No? Bakit nga po kaya? Bakit gusto ng Diyos na hindi lang malalakas ang laging magaling at bida? Gusto rin ng Diyos yung mga mahihinang tao. Bakit po kaya, mga kapatid? Anyone? Because if God only used perfect people, nothing would ever get done. Sa Tagalog, kung ang laging hahanapin ng Diyos ay mga magagaling, mga mauhusay, mga profesional, no? Mga malalakas, wala pong matatapos na gawain sa church. Wala pong matatapos na ministry para sa Panginoon. Bakit? Hello? Lahat tayo ay mayroong kahinaan. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung iniisip natin na mga malalakas lamang ang pwedeng gamitin ng Diyos, nagkakamali po tayo. Sapagkat pwede rin gamitin ng Diyos ang mga mahihina. Amen po ba, mga kapatid? Actually, kung mayabang tayo sa harap ng Diyos, hahayaan ng Diyos na si Satanas ay pasakitan ang ating damdamin, maging ang ating katawan, para hindi tayo maging mayabang. Tama ba, mga kapatid? Amen po ba? Yeah, look at this. 2 Corinthians 12 verse 7, even though I have received wonderful revelation from God, sabi ni Pablo, but to keep me from getting puffed up, no? Ano yun? Mayabang. I was given a thorn in my flesh, a message from Satan to torment me and keep me from getting what? Getting proud. No? So alam ni Apostol Pablo, na sa kanyang sarili, nagkakaroon siya ng mga problema, nagkakaroon siya ng mga hinaing, nagkakaroon siya ng mga kahinaan, ang tawag doon, thorn in the flesh. No? Ang ibig sabihin po nito ay sakit sa katawan. Na minsan sumasakit ng likod, sumasakit ng ulo, sumasakit ng kung ano-ano. Bakit? To keep yourself in check. No? Na ano? Huwag maging mayabang sa harap ng Diyos. Not getting proud in front of God. Can you say amen? Po ba, mga kapatid? Kaya minsan, kahit na nagkaproblema ka, dapat ang prayer natin ay, Lord, hindi dapat sabihin natin na, Lord, alisin mo ang problema na to. Hindi yun ang prayer mo. Dapat ang prayer mo, Lord,
tulungan mo ako, samahan ko para mapagtagumpayan ko ang problema na ito. Shout amen. In that way, kapag napagtagumpayan mo yon, hindi ka magiging mayabang, ibabalik mo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. So, para mas maintindihan natin ngayong umaga, ang ano bang pinag-uusapan natin, let's define the word weakness. So, what is weakness? Ano nga ba ang kahinaan? Sabi po dyan, a weakness is any limitations that you inherited or have no power to change. No? Ang kahinaan daw po pala ay mga limitasyon na yung namana bilang tao at wala kang power, wala kang kakayanan para baguhin ang mga bagay na ito. Amen mga kapatid? Ito yung mga bagay na hindi mo maiaalis sa iyong sarili, either physical or mental. At kapag ka umaatake na ito, ang resulta po ay, siyempre, panghihinaan ka, no? You became weak, natatakot ka. Bakit? Sapagat nalilimitahan ka. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So those are called weaknesses. Pero hindi nalilimitahan ng Diyos para sa mga tao na gusto niyang gamitin. No? Kahit mahina ka, hindi mo kayang pigilan o limitahan ng Diyos. 2 Corinthians 4 verse 7. But this precious treasure, this light and power that now shine within us is held in, saan daw nakalagay? In perishable containers, no? Yung jars or pots. That is in our weak bodies. Yung tinutukoy po na banga diyan ay ang ating lupang katawan. So everyone can see that our glorious power is from God and not our own. Amen mga kapatid? Mas gusto ng Diyos na gumamit ng mga ordinaryong palayok or container. Bakit? Para lagyan niya ng kanyang glory, ng kanyang power, ng glorious power. Amen mga kapatid? Bakit mas pinipili ng Diyos na itago ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kabanalan sa mga mahihinang tao? Bakit nga po ba? Sapagkat pagka tayo po ay ginamit ng Diyos, we will always acknowledge na tayo po ay hindi malakas, nagiging malakas ka lang dahil sa ibinigay ng Diyos sa iyo, sa iyong loob, in your born again spirit. Shout amen. Amen. But God will use us if we allow Him to work through our weaknesses. For that to happen, we must follow the model of Paul. Of course, lahat ng mga mahihina ay hindi magagamit ng Diyos kung hindi ka magpapagamit sa Diyos. Tama mga kapatid? Mahina ka na nga, ayaw mo pang lumapit sa Diyos, hindi ka talaga magagamit. Pero yung mga mahihina, sabi na wala akong alam, hindi ko alam kung anong gagawin, pero nagtitiwala sa Diyos, sila po ang mga gagamitin. So today, let me share with you how can God work through our weaknesses and trouble. And there are 4 ways. No? So number 1, paano nga po ba makakakilos ang Diyos sa ating mga kahinaan at mga problema? Number 1 is, everybody, admit your weaknesses. Isa pa nga po, admit your weaknesses. Amen na kapatid? Aminin mo na ikaw ay mayroong kahinaan. Amen po mga kapatid? Again, sabi dyan, if God only uses perfect people, nothing would ever get done. No? Kung ang Diyos ay lagi maghihintay ng mga perpekto, huwag ka munang magpakanta, huwag na ikaw ang mag-drum, huwag na ikaw mag-keyboard, hindi ka magaling, wala na talagang gagawa niyan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Kasi lahat tayo ay hindi magaling. Lahat tayo ay hindi marunong. Tama ba mga kapatid? Di sana kung may magaling, edi may nakaupo na dyan at may gumagawa na. Tama ba mga kapatid? Pero salamat sapagkat sa mga umaamin na silang mahina, pero nagpapagamit sa Diyos, ikaw ay inihahanda ng Diyos para magamit para sa kanyang kapurihan. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Instead of living in denial or making excuses, take the time to identify your personal weaknesses. You might make a list of them as well. No?
Imbes na sabi mo, Lord, di ko kaya eh. Ang mas maganda, tingnan mo kung saan ka mahina at yung kahinaan na yon ay ibigay mo sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Of course, tayo po yung mga tao. Tayo po yung mga tao mga kapatid. Taas nga kami ng mga tao na narito. Yan. Pag sinabing tao, may limitasyon. Tama mga kapatid? Hindi mo alam ang lahat. Di ba? Napag-aralan namin sa Bible School, yung 5 katangian na Diyos lang ang meron at isa dyan ay yung omniscient, all-knowing. Hindi natin alam kahit nga yung mangyayari mamaya, pero alam ng Diyos. Kaya ang malaga, aminin mong hindi mo alam at patuloy na magtiwala ka sa Diyos na nakakaalam. Eh, kapatid? So, ibig sabihin ay ganito. Next, know your place. Sabi nga natin, know your place. No? Alamin mo kung saan ka lulugar. No? Sapagkat marami pong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos na nakakalimot sa kanilang lugar o pwesto. Bakit? Tao ka. Tao tayo, hindi tayo ang Diyos. Maliwanag po ba na kapatid? Amen po ba? So kung tayo ay tao, sino ang masusunod? Tao o Diyos? Alam ba natin ang lugar natin? Amen. No? Lord, ikaw ang Diyos, ikaw ang makapangyarihan. Sige, ikaw na ang masusunod. Amen na kapatid? Pilit na ipinapaunawa ito sa atin ng Diyos upang hindi tayo mahirapan sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Halimbawa sa pamilya, yung anak na bunso ay nagpapakaate. Diba? Know your place. Dapat alamin mo ang iyong pwesto. Bakit? Sapagat ikaw din ang mahihirapan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? O halimbawa naman, ang nanay ay nagpapakatatay at ang tatay ay nagpapakananay. Diba? Minsan mahirap din yon. Tama mga kapatid? Sapagkat may mga issue ang mga dalagang anak na hindi naman alam talaga ni tatay. Tama ba mga kapatid? But however, know your place. Sapagkat pag naunawaan natin kung saan tayo lulugar, doon tayo gagamitin ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Are you learning so far? Next, number 2. Ano po yon? Number 2 is be content with your weaknesses. Again, be content with your weaknesses. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 12 verse 10, since I know it is all for Christ's good, I am quite content with my weaknesses and with insults, hardships, persecutions, and calamities. For, look at that, for when I am weak, then I am strong. No? Sabi ni Pablo, for when I am weak, kung ako'y mahina, doon naman ako nagiging strong or malakas. Sapagkat ang tunay na malakas ay kung ikaw ay na kay Kristo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Oh, look at this. Philippians 4:13, paborito natin ito. For I can do, ano daw? Everything with the help of Christ who gives me the strength I need. No? Bakit mo nagagawa ang maraming bagay? Dahil sa tulong ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Amen po ba mga kapatid? So be content with your weakness. Sa umpisa, parang hindi po maganda na, Lord, talaga ba na maging kontento na lang ako na mahina ako, na hindi ako magaling? Well, brothers and sisters, sa umpisa, no, okay lamang po yan. Sapagkat sa umpisa na ikaw ay mahina, doon ka naman nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Tama mga kapatid? At hindi naman ikaw ay mananatiling mahina. Sapagkat in your weaknesses, anong sabi doon kanina? Then you are strong. Pinapalakas ka naman ng Diyos habang ginagamit ka kasama ang iyong kahinaan. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, Paul gives us several reasons to be content with our inborn weaknesses. No, tingnan po natin ito. Bakit nga ba maganda rin na tayo po ay maging kontento sa ating mga kinamulatang kahinaan? First is, they cause us to what? To depend on God. No? Sabi ni Apostol Pablo, dahil mahina ako, palalakasin ako ng Diyos. Diba? Sabi kanina, for when I am weak, then I am strong.
Kaya kapag ka nanghihina ka na, ito po ay paalala sa atin na ano? Lumapit ka na. Dumepende ka na. Kanino? Kay Kristo at sa Diyos. Amen po mga kapatid? You depend on God. Amen mga kapatid? Yun ang unang maganda. Pangalawa, what is that? Our weakness also prevent arrogance. No? Iwas yabang. Sabi sa kape, iwas yabang. No? They keep us humble. No? Hindi mapagmataas. Maganda po yung salin ng The Message dito sa 2 Corinthians 12, verse 7. Look at this. Because of the extravagance of those revelations, and so I wouldn't get a big head, no? Malaking ulo. I was given the gift of a handicap to keep me in constant touch with my limitations. No? Sabi ni Apostle Pablo, binigyan ako ng handicap o ng kahinaan para lagi akong nakasayad sa lupa. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Tandaan nyo po ito. Next, laki, ulo, liit. Tama ba mga kapatid? Wala kang magagawa doon. Ang corona mo'y ganito lang kalaki at malaki talaga yung ulo mo at lumaki pa, wala ka ng corona. Nasaan na? Meron yan. Kaso, lumaki ang ulo, kaya hindi makita ang glory na binibigay sa kanya ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Laki, ulo, liit, corona. Kaya dapat ay huwag nating palakihin ang ating ulo, huwag tayong maging mayabang. Amen po mga kapatid? Ang ating mga kahinaan, ang ating gagamitin na pang-balance check para hindi umakyat ang hangin sa ating mga ulo. Tama ba mga kapatid? Kayo ba'y nagbabalance check sa inyong mga account? Ha? Chine-check nyo pa ba? Uy, may laman pa ba? Uy, wala na. Hello? Are you with me? Ganon din po. Pag nakikita mo na, nagsalamin ka, parang wala yung corona ko Aba, baka lumalaki na talaga ang iyong ulo. Are you with me, kapatid? Yung sabihin, huwag maging mayabang para lalo kang papurihan ng Diyos. Can you hear amen? Next, a limitation can act as what? A governor to keep us from going too fast and running ahead of God. No? Ang ating pong pagiging mahina ay nagbibigay po sa atin na huwag tayong laging nagmamadali at laging pinangungunahan ang ating Diyos na buhay. Tama ba mga kapatid? Kayo ba talagang, pag may plano kayo, talaga ba nagpe-pray kayo sa Lord? Lord, anong gagawin natin? Totoo ba yan? O gagawin mo muna yung gusto mo, tapos nung nagawa mo na, Lord, may problema anong gagawin natin? Kung kailan may problema na, tsaka ka humingi ng tulong. Brothers and sisters, dahil sa ating kahinaan, nagiging mahinahon tayo at dahan-dahan at nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen na kapatid? Mabagal, pero sigurado naman ang resulta. Look at Gideon. Nung si Gideon po ay lalaban sa mga Midianites, ang army po ng Midianites ay 32,000. No? And yung kanyang mga kasamang mga sundalo ay 32,000, pero kinat niya po into just 300. Binawasan ni Lord. No? Bakit? Kasi gusto ng Diyos na kapag lumaban sila, hindi nila makita na malakas sila dahil marami sila. Amen na kapatid? To cut the long story short, sila Gideon na 300 lang ay lumaban sa 135,000 na kalaban, pero nanalo pa rin sila. Amen na kapatid? Nagpapatunay na hindi ka nanalo kasi magaling ka. Nagpapatunay hindi ka nanalo kasi marami kayo. Ikaw ay nanalo kasi sinamahan ka ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen po mga kapatid. Kasi sa mundo ganito strength in numbers. Tingnan niyo yung mga mayayabang. No? Yung mga mayayabang, nasaan ang mayabang? Marami kasi sila. No? Kaya mayabang. Pero nung mag-isa na lang siya, sino mayabang? Wala na siya kasama. Dalawa na tayo. Sasabihin na lang yung ganon. Tama ba mga kapatid? Our limitation can always check us para lalong magtiwala at wag pangunahan ang Diyos. Can you hear amen? Next, our weaknesses also what? Encourage fellowship between
believers. No? Maganda rin po ito. Kapag malakas ang isang tao o ang isang bansa, kailangan ba niya ng tulong ng ibang bansa? Ano ba, ikaw, magaling ka, malakas ka, sa school, ikaw ang pinakamatalino. Kailangan mo ba ng tulong ng iba? Minsan hindi mo na kinakailangan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Pero kapag ikaw ay nangungulirat, no? May assignment ba? Meron ka na? Ikaw, meron na? Wala? Diba? That is the time that you have fellowship with others. Tama ba mga kapatid? Kaya nga po tayo nag-church Kasi dito sa church, nakikita natin yung mga tao na tutulong sa ating mga kahinaan. Tama ba mga kapatid? At ikaw din ay tutulong sa mga tao na mahihina. Kagaya po ng isang lubid. Kahit po yung mga isang strand na yan ay mahihina. Tama ba? Pero pag pinagsama-sama mo yan at pinagbuhol-buhol mo, nagiging isang matibay na lubid. Amen mga kapatid? So ang mga mahihina kapag nagsama-sama sa presensya at pangalan ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos, tayo ay magiging malakas din. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya sabihin sa katabi, huwag a-absent kahit umuulan. Amen po mga kapatid? Kasi nagiging kalakasan ka sa akin. Nagiging kalakasan kayo sa bawat isa. Can you hear amen? Amen po ba? Oh, look at this. Sabi ni Vance Havner, Christians like snowflakes are frail, but when they stick together, they can stop traffic. No? Yung mga snow kasi sa Amerika ito no? Pag yung mabagsak, parang wala lang, o dumadampi, pero kapag nagsama-sama na yan, nag-pile up na yan, no? Napipigilan niya ang maraming mga sasakyan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Ever wonder na kapag talagang may gusto tayo sa church na ito, bakit hindi tayo magsama-samang manalangin? Tama ba mga kapatid? Every Wednesday po, nananalangin po kami sa 3 bagay. Una, ang group 1 nagpe-pray para sa ating church. Sa mga leader natin, sa mga pastor sa gawain. Pangalawa, pinagpe-pray natin ang bawat family. Biruin mo yan, every week pinagpe-pray ang pamilya mo, kaya umaten ka. Tama ba mga kapatid? Anong ikatlo? Pinagpe-pray natin ang bansang Pilipinas. Tulad ngayon, may bagyo o ano ba, low pressure ba? No? Grabe yung baha mula doon sa Shell hanggang dyan sa Ronron, sa pagliko namin ganon. Grabe, ang tataas, tumitirik ang mga motor, brothers and sisters. Kaya kailangan natin na ipag-pray, no? Na hawiin ng Diyos ang mga disaster, mga calamity sa ating bansa at spare ang mga anak ng Diyos. Amen po ba, kapatid? Amen. Sige, palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. And finally, sabi yan, most of all, our weaknesses increase our capacity for sympathy and ministry. Kapag alam mo na mahina ka, madaling mong maunawaan ang kahinaan ng iba. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen po ba? Pag alam mo na mahina ka sa math, alam mo na pag may kaklase kang nangangamote rin sa math, naintindihan kita, brad Bakit? Mahina din ako diyan. Tama po mga kapatid? Sa church, ganun din. May mga kapatiran tayo na laging problemado. Alam mo, yung problema mo, problema ko rin yan And we call that compassionate. Sabi nga natin, compassionate. Amen po mga kapatid? Na nagiging nakikisimpatya ka sa mga tao. Amen po mga kapatid? Sapagat iba-iba po tayo. Halimbawa na lang sa pagbibigay natin sa Panginoon. May mga tao na kapag dumukot ng 1,000, okay lang sa kanila because it is their gift na magbigay. Tama mga kapatid? Pero yung iba naman, pag nakabunot kahit 500 lang, tapos pag nakapagbigay, naku, nilalagnat na. Amen mga kapatid? Naku, malaki ata yung naibigay ko Hello? At kung ganun din ang iyong puso, ganun din ang iyong kalagayan, sabi mo, alam mo, nung una, struggle ko rin yan Pero dahil binigyan ako ng Diyos ng kaisipan na super blessed, Macarius, ako ay abundant. Kahit magkano pang ibigay ko, ibabalik ito ng Panginoon. Kaya okay lang yan, Brad. Amen mga kapatid. Sige, palakpakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Nauunawaan mo kung bakit sila ganon. God wants you to have a Christ-like ministry on earth. Amen po mga kapatid? So makikita mo yon, bakit ganon si sister?
Bakit ganon si brother? Bakit ganon yung leader ko, yung pastor ko? No? Bakit kaya? Kasi naranasan mo rin ang ganong problema o pagsubok. Are you with me? Sabi po ni Albert Einstein, weak people revenge, but strong people forgive. Is that true? Totoo po ba yan? Yung mga mahihina, inapakan mo, aapakan mamaya. No? Pero yung mga malalakas, what do? They forgive. No? Sige, okay lang. Bahala na ang Diyos sa'yo. Amen na kapatid? Sabi nga ng Diyos palagi, siya ang gaganti para sa atin. Amen mga kapatid? Your most effective ministry will come out of your deepest hurt. No? Ang pinakamahusay mong paglilingkod ay lumalabas kapag ikaw ay nasasaktan. Totoo ba yan mga kapatid? Amen mga kapatid? Kagaya ngayon, ang lakas ng ulan, ang hirap bumangon, ang hirap ibuhos ang wag na lang. Huh? Hello? Mag-e-effort ka pa, mamamasahe ka, mamamlansya ka pa, mapuputikan ka, tapos may problema ka pa, hindi na ako mag-church. Tumuloy ka pa. Hello? Brothers and sisters, mas lalo kang gagamitin ng ating Diyos na buhay. Amen na kapatid? Bakit? Kasi nakikita ng Diyos na kahit hirap na hirap ka na, kahit nasasaktan ka, lumapit ka pa rin sa Kanya. Amen na kapatid? At ibig sabihin nun, gagamitin ka ng Diyos sa pinakamahusay na kapamaraanan. Shout Amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Sabi ng isang great missionary na si Hudson Taylor, all God's giants were weak people. No? Sino ba yung mga God's giant na yan in the Bible? Sila yung mga mahuhusay na mga tao. Sila Samson, sila David, no? Sila Abraham, sila Moses, and everything. Sila rin po ay mayroong mga kahinaan. And God specializes in turning weakness into strength. Una na po dyan ay si Moses. Sabi nga natin, Moses. No? Sino ba si Moses? Mainitin ng ulo niya. No? Sabi ng Diyos, pagsalitaan mo lang yung bato, pinalo. No? Mainipin. Amen na kapatid? Pero sabi sa Numbers 12 verse 3, look at this. Now Moses was more humble than any other person on earth. Are you with me mga kapatid? Naging mas humble tuloy siya. Kasi ginawa siyang mapagpakumbaba ng Diyos. Look at Gideon. Sabi nga natin, Gideon. Siya po ay insecure sa iba. Siya ay mahiyain. Sabi niya, mahina ako. No? Ako ang pinakamababa sa angkan namin. Pero sabi sa Judges 6 verse 12, the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, Gideon, you mighty man of valor. No? Sa Tagalog, malakas at matapang na lalaki, ang Diyos ay sumasayo. Ako ba yon? Matapang, malakas? Yes. Kasi ang tingin mo sa sarili mo ay mahina, pero pag tinignan ka ng Diyos at ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, palalakasin ka at patatapangin ka ng Diyos. Can you hear amen? Mas mahalaga ang tingin ng Diyos sa atin kaysa sa tingin natin sa ating sarili. Amen na kapatid? Mayaman ka ba? Pag tinignan mo, wala nga akong pera eh. Pag tinignan mo yung wallet ko, puro resibo. Mayaman ba yon? Yun ang tingin mo. Hindi ka mayaman. Pero pag tinignan ka ng Diyos, sa mata ng pananampalataya, ikaw ay napakayaman na tao. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Are you convinced with that? Bakit? Kasi ang yaman dito sa mundo, pang dito lang sa mundo. Pera, ginto, alahas, gamit, sasakyan, hanggang dito lang yan. Sabi sa katabi, hanggang dito lang yan. Pero yung meron ka ngayon, anong meron tayo? Buhay na walang hanggan. Pumalakpak nga po ang lahat ng may buhay na walang hanggan. Lahat ng may buhay na walang hanggan ay titira sa langit kung saan ang kalsada ay ginto, meron kang mansyon at nandun ang napakayaman na ama natin sa langit. Kaya mayaman ka na rin sapagkat anak ka ng Diyos na mayaman. Shout amen. Palapakan natin ating Panginoon. Are you still with me? Amen. Look at Abraham. Sabihin natin Abraham. Siya ay matatakutin, siya ay duwag. No? Sabi niya,
kapatid niya, yung asawa niya, no? Na si Sarah, para hindi siya patayin. Kulang siya sa tiwala sa Diyos. Pero sabi sa Romans 4 verse 11, letter B, so then Abraham is the father of all who believe. No? Siya ang ama ng lahat ng nananampalataya sa Diyos. Nung una, wala siyang tiwala, hindi siya nananampalataya sa Diyos, pero naging ama siya ng pananampalataya. Look at David, no? Isa siyang adulterer, isang babaero. Pero sabi sa Acts 13 verse 22, letter B, a man about whom God said, David, son of Jesse, is what? Is a man after my own heart. No? Sabi ng Diyos, yang si David, siya ang tao, siya ang lalaki na malapit sa aking puso. Amen mga kapatid? Look at that. Ang mga big men na ito, ang mga giants na ito in the Bible ay mayroong kahinaan, pero sila'y ginamit pa rin ng Diyos sapagkat kasama nila ang malakas na Diyos. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, kaya mo yan, basta kasama mo ang Diyos. Amen po? Next, number 3. Yan. Number 3 is, honestly share your weaknesses. No? Honestly share your weaknesses. Ibahagi mo ang iyong mga kahinaan. However, next, vulnerability is risky. No? Again, vulnerability is risky. Ito po'y paalala sa lahat na para bang ano po yan, park at your own risk. Now, kung magsasabi ka ng iyong kahinaan sa isang tao, halimbawa sa isang kapatiran o sa isang leader, sana yung mapagsabihan mo ay tama at totoong nagmamalasakit sa iyo na tao. Amen mga kapatid? Amen po ba? Or else, nagsabi ka, alam mo ba, ang dami kong utang. Eh yung napagsabihan mo, hindi kayang i-handle yung problema. Then, ikaw ang magdadala ng damage at ng rejection kasi hindi kanila nauunawaan. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Now, for the record, as for me, bilang isang pastor at matagal ko nang nakita to sa loob ng church, kung ikaw ay mag-share ng anumang kahinaan, wag mo nang i-share ang mga sexually related na mga abuses. Amen mga kapatid? Amen po ba? O kaya yung mga nagnakaw ako, dati akong pumatay. No? Bakit? Eh, dati kang pumatay, mamaya inihilan niya na anak niya, palayo sa'yo. Tama ba mga kapatid? They will never understand. Kaya pipiliin mo lamang kung sino ang iyong pagsasabihan. Are you with me, kapatid? You can find a professional counselor or you can find a pastor, a care leader na nag-imbita sa iyo at nag-aalaga sa iyo. Yun ang mga tao na pwede mong pag-sharean ng iyong mga kahinaan. Is that clear po, mga kapatid? Amen po ba? Kasi ginagamit nilang verse ito James 5:16, therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. No? Siyempre, Wednesday, prayer meeting nagpuntahan ang mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Tapos sabi niya, ano po ang ating ipag-pray ngayon? Ito hindi chismis pero ipag-pray natin si brother ano pala. Ayan na. No? Imbis na prayer meeting, naging chismisan na. Are you with me mga kapatid? Hello? Kasi nga sabi nila, i-share mo daw Well, brothers and sisters, again, vulnerability is risky. I-share mo lamang ang iyong mga kahinaan sa mga mature leaders. Sabi nga natin, mature leaders. No? Hindi sa lahat, hindi sa pulpito. Tama ba mga kapatid? Mali ba nila kung nakapatay ka? Mali ba nila kung ang dami mong utang? Mali ba nila kung nan-rape ka? Amen ba mga kapatid? Hello? Wala silang pakialam doon. Pero ang mas may pakialam sa ay yung mga mature na mga Kristiyano sapagkat nais ka rin nila na makalaya at lumago sa iyong pananampalataya. Amen na kapatid? Kasi sabi ng mundo, ito, be true to yourself. Kaya tuloy yung iba, ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin, no? Kung ano yung nakikita na sa social media, yung mga pina-follow nila, yun ang kanilang ginagaya. Well, brothers and sisters,
Pag ginawa mo po na sabihin ang lahat ng iyong mga sekreto at mga kahinaan, baka pagsamantalahan ka at layuan ka ng maraming tao. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Proverbs 14 verse 12, look at this. There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. No? Akala mo yung pagpapatotoo dito, nasabi mo, dati po akong addict. Oh, di ba? Salita siya, at nung umupo na siya, tumabi sa'yo. Are you with me, kapatid? Kasi akala niya, maiintindihan siya ng maraming tao. Well, sabi nga ng Bible, there is a way that seems right. Akala mo tama, parang tama, but in the end, it leads to panganib or death. Are you with me, kapatid? So, warning, wag gawin dahil sinabi lang ng tao o ng leader mo, o dahil ito ay ginagawa ng marami or uso. Sabi ng Bible, Romans 12 verse 2, everybody, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag nating gayahin ang mga kaugalian at mga ginagawa ng mundong ito. But let God transform you into what? Into a new person. No? Baguhin ka sa isang bagong tao by changing the way you think. What's the result? Then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is. Amen na kapatid? So baguhin mo ang iyong kaisipan. Huwag kang gumaya sa ginagawa ng kamunduang ito. Bagkos ang iyong laging sundin ay ang salita ng Diyos. The good, pleasing, and perfect will of God. Can you hear amen? Amen. Kung hindi mo talaga alam ang iyong gagawin, ano po ang sabi ni Santiago? James chapter 1 verse 5. No? If any one of you needs wisdom to know what you should do, you should what? Ask God, and He will give it to you. God is generous to everyone and doesn't find fault with them. Amen po ba, kapatid? Amen po ba? Hindi mo talaga alam, wala kang mapagsabihan. Baka pag sinabi ko to, hindi nila ako maintindihan. Sabi ni Santiago, ask God. No? Humingi ka ng tulong sa Diyos sapagkat hindi kanya susumbatan. Amen po ba mga kapatid? Sa Amerika po ay ini-encourage po yung tinatawag na group confession or yung sharing. Nakapanood na po ba kayo sa mga movie, yung nakabilog sila? Tapos magsasalita isa-isa. Hi, my name is Gani and I am an addict. And I do this, I do that. Tama? Well, brothers and sisters, may bayad po yun. Sabi sa katabi, may bayad yun. Tama ba mga kapatid? Sa Pilipinas, meron din po tayong ganon, pero hindi po yun applicable at hindi ginagawa ng maraming Pilipino. Tama mga kapatid? Pero sa Amerika, meron silang tinatawag na anger management, yung mga ganyan na sexually abuse, yung mga bata na na-abuse, sila po ay merong tinatawag na therapy session or group session. Amen na kapatid? Amen po ba? Now, ang punto ay, kung hindi naman talaga professional, at hindi naman talaga grupo na magpapalakas at mag-uplift sa iyong mababang kalagayan, huwag mo na lang itong i-share. Lalo na sa mga taong may hina pa. Amen na kapatid? Hanapin mo yung mga tao, lapitan mo yung mga tao na totoong tutulong sa iyo. Mga tao na merong Diyos sa kanilang puso. Shout amen. Look at this. Next, pretentiousness repels, but authenticity attracts. And vulnerability is the pathway to intimacy. No? Our strength creates competition, but our weakness creates what? Community. Look at that. And at some point in your life, you must decide whether you want to impress people or influence people. Amen po mga kapatid? No? Na minsan talaga, syempre kahit sa school naman anong hinahanap? Yung mga magaling. So dahil magaling itong isa, magaling din itong isa, competition tuloy nangyayari. Dito rin sa church, magaling magpiano yung isa, mas magaling yung isa. O ano nangyari? Pag wala ako dyan, hindi yan tatakbo. Nagiging mayabang siya. Amen? Pero look at that. Weakness create community. Yung mga mahihina naman, nagsasama-sama. Paano ba gawin ito? Paano mo ba ginawa yan? Di ba?
tulungan mo nga ako at tutulungan din kita. Nagkakaroon sila ng pagtutulungan. Amen po mga kapatid? So dalawa lang ang lagi mong pipiliin. Either you impress people or influence people. Saan po tayo doon? Tayo po ba'y nag-i-impluwensya ng mga tao? O tayo po'y nagpapayabang o nagiging mayabang sa harap ng mga tao? Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Do not pretend that you are perfect, but be honest. No? Alam naman natin yun eh. Lord, hindi ako perfect. Hindi ko kaya ang lahat. Kahit ako po, si Pastor Gani, alam niyo po, ang aking ginagawang lesson ay 2. Isa po tuwing linggo, ngayong session, 3 po pala. Every Sunday, every Wednesday, at every Bible school. Mamaya, meron pa po. At aaminin ko po sa inyo, yung isa ko pong PowerPoint ay hindi ko pa po tapos para sa mamaya. Pero sabi ko, okay lang yun, Lord. Kanina nung nagdadrive ako, Lord, okay lang yun. Bakit? Kasi inaamin ko na mahina ako. Inaamin ko na hindi ko kaya ang lahat. Kasi minsan, kampante ka, kaya niya lahat eh. Are you with me, kapatid? Don't pretend na perfect ka. Don't pretend na magaling ka. Bakit? The moment that you acknowledge na ikaw ay mahina, anong pangako ng Diyos? Ikaw ay palalakasin ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos. And that leads to our point number 4. Ito ang panghuli. At bilis na lang po ito. Number 4 is, everybody, display God's glory in your weaknesses. No? Picturean nyo na po yan. Display God's glory in your weaknesses. No? Ipakita mo ang kabutihan ng Diyos. Ipakita mo na mabuti ang Diyos. Saan? Sa iyong mga kahinaan. Kaya nga po, di ba, pag nagpapatotoo tayo dito sa stage, may mga anak tayo nakatapos, may mga anak na nagkatrabaho, may bago tayong sasakyan, may bago tayong bahay. Hello? Minsan talaga ang na itataas ay yung ating mga achievements at mga kalakasan. Pero lagi nating ikinokorek, anuman ang mayroon ka, dapat ang Diyos pa rin ang mapapurihan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Lalo naman, doon sa mga weak talaga, no? Lord, hindi ko talaga alam kung paano ko babayaran yung aking mga utang. Lord, hindi ko alam kung paano ko ipapasa ang exam na yan. Praise the Lord, pasado ko. Amen mga kapatid? Kasi kung ikaw ay mahina, lagi mong sasabihin, dahil sa Diyos, kaya ako naging mahusay at magaling. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Paul said in 2 Corinthians 12 verse 5, no? Last 2 verses, I am going to boast only about how weak I am and how great God is to use such weaknesses for His glory. No? Sabi niya, ipagmamalaki ko lang ay ano? Ipagmamalaki ko na ako ay mahina. Ako ay hindi malakas. Hindi ko kayang gawin ang lahat. No? Ako ay limitado. Bakit? Para naman maipagmalaki ko rin ang Diyos na gumagamit ng aking kahinaan para sa kanyang kapurihan. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Salamat sapagat ang Diyos po ay laging nandiyan kapag mahina tayo. Tanggapin natin na tayo mahina at kapag inamin nating mahina tayo, doon naman magsisimula ang Diyos na kumilos. Ang banal na spirito ay patuloy na palalakasin tayo. Magugulat ka na lang, wow, paano ko nagawa yun? Paano ko nakayanan yun? Hindi dahil malakas ka, kundi dahil pinalakas ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Sometimes, however, God turns a strength into a weakness in order to use us even more. No? Tingnan nyo, minsan naman, yung ating kalakasan ay nagiging kahinaan natin. Bakit? Para lalo kang gamitin ng Diyos na buhay. Do you remember Jacob? Sabi nga natin, Jacob. No? Siya po ay isang manipulator. No? Ginagamit niya ang ibang tao, tapos tatakasan po niya. No? Isang gabi, siya ay hinarap ng Diyos. Nag-wrestling sila ng anak ng Diyos. At sabi niya, sa kanyang ka-wrestling na Diyos or anak ng Diyos, pinipilit niya na i-bless siya. No? Pumayag naman ng Diyos. Pero, bago ibigay ng Diyos ang blessing kay Jacob, ano nangyari?
na dislocate naman ang baywang niya. Hello? Are you with me? So, he is favored but troubled. Amen na kapatid? Akala niya kasi kaya niya ang Diyos. No way. Sabi sa katabi, no way. Hindi ka mananalo sa Diyos. Amen na kapatid? Kahit magyabang ka pa, na Diyos, hindi kita kailangan. No? Nung naging Christian ako, lalong bumagsak ang buhay ko, ayoko na. Hindi mo kayang gawin yan sa Diyos. Hindi ka mananalo, gaya ni Jacob. Kapatid? Amen po ba, kapatid? Nagpapakita lang na kahit ma-achieve mo, makuha mo ang lahat ng gusto mo sa buhay, pero lumalaban ka sa Diyos, ito pa rin ay isang magiging pagbagsak sa ating buhay. Amen. Amen po ba? What is the significance of that? God touched Jacob's strength, the thigh muscle, and turned that into weakness. From that day forward, Jacob walked with a limp so he could never run away again. It forced him to lean on God whether he liked it or not. Look at that. No? Dahil sa ginawa niya na paglaban sa Diyos, binalian siya ng tadyang dito, ng baywang. Ano nangyari? Hindi na siya ngayon pwedeng lumayo. Amen na kapatid? At lagi na siyang lumalapit at nagtitiwala sa Diyos, gusto man niya o hindi. Gusto mo bang paluin ka pa ng Diyos? Hello? Are you with me, kapatid? Look at this. John 15 verse 5, last verse. Tayo po tayong lahat. Yan, basahin natin. John 15 verse 5. Those who remain in me and I in them will bear much fruit, for you can do nothing without Jesus Christ. Amen na kapatid? Amen po ba? Remain in Jesus. Manatili ka lang sa Panginoon. Lumapit ka palagi sa Diyos. Tumawag ka palagi sa Panginoon. And you will be fruitful. Amen na kapatid? Magiging mabunga ka lang pagkasama mo si Kristo. And apart from Jesus, you are nothing. Amen po mga kapatid? Now, question, handa mo bang ibigay sa Diyos ang iyong kahinaan? Handa mo bang ibigay ang kahinaan na yan para magamit kanyang mabuti? Amen. So, dapat lamang po ay patuloy tayong lumapit sa Panginoon. May natutunan po ba kayo mga kapatid? So, let's have a quick recap sa ating napag-aaralan. Yan, number 1, everybody, admit your weaknesses. Number 2, be content with your weaknesses. Number 3, honestly share your weaknesses. And finally, number 4, display God's glory in your weaknesses. Ano pong ating Macarius Challenge, everybody? Admit that you are weak without God. Isa pa nga po, admit that you are weak without God. Amen mga kapatid? Para sa lahat ng mga tao na nagtitiwala, sa mga tao na nagsasabi, Lord, di ko kaya kapag wala ka. Sa mga kapatiran na narito na laging umaasa sa Diyos, it's okay. Because if you admit that you are weak, then God can make you strong. Palalakasin ka ng Panginoon. Amen? Shall we pray? Father God, we're so thankful for today, sapagkat bagaman naging masungit ang panahon, narito ang iyong pagsama sa amin. Naging mabuti ka sa iyong mga anak at nakarating kami ng ligtas pa sa lugar na ito. Lord, inaamin namin ang aming mga kahinaan, ang aming mga limitasyon. Lord, patawarin mo kami sapagkat nakapag-isip kami na hindi mag-church. Pero Lord, salamat kasi napaglabanan namin ang kahinaan na ito. Kaya naman ngayon ay malakas na malakas ang aming mga spirito. Panginoon, patuloy mo pong abutin ang aking mga kapatid na narito. Kung meron man po silang mga pinaglalabanan na mga bisyo, mga pag-uugaling masama, o mga problema sa kanilang buhay na hindi na nila makayanan. Panginoon, sabi mo sa iyong salita that we just need to abide in you, to lean on you, to come to Jesus. Because apart from you, Lord, we can do nothing. Panginoon, wala kaming magagawa, hiwalay sa iyo. Aminado po kami doon. Pero salamat sapagkat every time na kami nandito sa church, nararamdaman namin ang iyong presensya. At sa bawat
lakad namin sa aming buhay, bawat araw, kasama ka namin. For you have promised, you are Emmanuel. You are not just with us, Panginoon, but you are also within us, Father. Salamat po sapagat sa aming born again spirit ay kasama ka namin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Alam mo ang lahat ng aming pangangailangan. Alam mo ang aming mga kahinaan, O Diyos. So we're so thankful for that. Father, turuan mo po kami na magtiwala sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami ng lahat ng aming gagawin ay para lamang sa iyong kapurihan. Salamat po sapagat pinalakas mo na ang aming mga kahinaan, O Diyos. Kaya kami po ay patuloy na maglilingkod at patuloy na ibibigay ang aming buhay sa iyo. Nang sa ganon, makapagdala kami ng isang kaluluwa para sa iyong kapurihan at magkaroon ng kasiyahan dyan sa langit. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for this wonderful time of Bible study at maingat namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ating Diyos. What is our Macarius challenge, everybody? Admit that you are weak without God. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Kung kayo po'y na-bless, brothers and sisters, ay i-bless din po natin ang gawain ng Panginoon. To God be all the glory. Good day, brothers and sisters. May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye!